Personal system and understanding po sa bawat ating mga kapatid lalo pang tapos ako na maunawaan ng iba pa mensahe ng business. In Jesus' name, we pray. Amen. Ang lesson po natin ngayong gabi, magandang pong ripple effect of kingdom influence. Okay. Kuya po, pag-ilito na po yung illustration, di ba po? Ang sabi ko dyan, one life surrender to God can impact many for eternity. Amen. Kaya, salamat po tayo sa Lord sa buhay po na ginamit ng Lord tungtungan ng kanyang salita upang tayo po ay makapagpatuloy o makatanggap ng mabuting balita. Amen po. Kaya kung titingnan po tayo po yung nasa gitna, di ba po? Tapos, kung po yung tayo magiging impluensya para abutin o makatanggap ang mga taong nasa paligid sa atin, lalo na po ang ating mga pamilya. Sabi po dyan, unang-una, tayo po yung babaguhin. Kaya sabi nga, hindi tayo makakapag-share kung hindi nakikita sa atin yung magbabago. Kung hindi nakikita sa atin kung ano pinapangaral natin. Dapat tayo talaga ang unang babaguhin ng Lord. Kaya sabi ko niya, kung tingnan niyo po, yung illustration po na yun, di ba, kapag nag-drop ka ng isang bagay sa tubig, may triple effect siya na continuous reaction siya. Ibig sabihin, di ba mo, na i-illustrate, sample na lang po sa akin sa Loring ito po. Magmula sa aking vision, di ba po, mga learning, Maloy, kay Pastor Marlon, Rico Pauls po. Ito na po tayo ngayon na nagre-ready na sa batch 27. Kaya po yun yung unang way. Sabi nga, siya, mga hanggang 27 na way. So, kaya tayo ngayon, tayo gagamitin ng Lord para gumawa ng alon, para mag-push ng presyo. Amen. Kaya sabi ko dyan, ang ripple effect of kingdom influence ay nakakahulugan ang mabuting impluensya ng karyan ng Diyos na patuloy na kumakalat mula sa isang tao papunta sa marami, katulad ng mga alon sa tubig kapag may inuhulog na bato o mabigat na bagay sa atin ko. Sabi po, ito ay patuloy na paglaganap ng kabutihan, pag-ibig at katotohanan ng Diyos mula sa isang taong binago niya hanggang sa marami pang buhay ang mabago. Amen. Kaya sabi nga po, diba, narinig na natin ng dati, no? Papunta na tayo doon, eh. Papunta na tayo doon sa dagat-dagat ng pag-ibig po. Ngunit sabi nga po, mahabagin ng Diyos, binigyan niya tayo ng pag-asa at pagkakataon para marinig ang kanyang mabuting balita. Kaya pasalamatan po natin talaga yung tao nilagan ng Lord. Ako, may isang halimbawa na lang po sa inyo natin sa Sir. Siya po yung ating influensya ng Lord para kami maabot, makatanggap ng mabuting balita na yun. Kaya tayo po lahat, di ba po, yung tumanggap na mabuting balita. Ngayon, gagawin po tayo ng Panginoon. Amen. Sabi ko dyan, halimbawa po si Jesus ay nagturo sa 12 alagad. Ang 12 alagad ay nangaral sa 5,000 tao. Ang mga tao ngayon ay nagbahagi rin ng ebanghelyo sa iba hanggang sa makarating sa iba't ibang bansa at maging sa atin ngayon. Yan ang ripple effect ng kingdom influence.
Kaya nga po sa atin, parang kaya nagkaroon po ng padami, di ba po? Kaya batch 27, batch 28, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Amen. Ang scripture po natin, matatagpuan po sa 2 Timothy chapter 2, verse 1. Sabi po doon, "You therefore, my son, be strong in the grace that is Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses. Commit this to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier." So verse 5 po, "And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules." Basahin ko natin sa Tagalog para mas sabi po dito, "Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ng Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga tao may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Amen. Magibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno." Sabi po sa verse 5, "Hindi maaaring katipalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin." Amen. Yun nga po, sabi nga, napakasarap po siguro sa pakiramdam ng gano'n na pagdating ng panahon na sabihan nga po tayo ng ating Panginoon na, "Welcome, my good and faithful servant." And ganun nakas may kasama po yung panahon natin. Sabi po dyan, "Ang ating pangunahing layunin ay mapalugod ang Panginoon, hindi ang mundo. Pinapahalagaan ng Diyos hindi lamang ang resulta, kundi ang paraan ng ating pamumuhay at pagmilingkod." Amen. Kaya nga po yung lagi din natin na narinig o tinutulong sa atin na pagkaroon ng perseverance faith na sabi nga ng Panginoon dito po. Ang mananatiling tapat kung lumakas ang siyang maliligtas, di ba po? Na sabi nga din dyan na sa Lord walang shortcut, di ba po? Kaya kailangan talaga natin dumaan sa process. Kaya konting takes pa. Amen. Sabi nga malayo na, malayo pa. Amen. Sabi sa akin, ang objective po natin, to reproduce kingdom leaders of the same DNA from generation to the next generations, to develop effective process of passing on the things we have heard and learned. Di ba po, kapag yung word ay siya ore, meaning again or repeat. Di ba po? Sabi po dyan, to reproduce kingdom leaders of the same DNA. Ibig sabihin, mag-produce pa tayo. Produce and produce and produce. Di ba po? Amen. Reproduce kingdom leaders the same DNA. Kaya kung ano po yung ating natututunan, share din po natin sa iba. Kaya sabi nga rin po, patuloy lang. Di ba po? Chain reaction po siya. Sabi na, paano naman to develop effective process of passing on the things we have heard and learned. Di ba po? Sabi nga yung dumalo tayo sa mga proseso. Di ba po? Kaya pasalamat tayo sa Lord dito tayo dinala. Hindi lang natin natanggap yung kanyang mabuting balita. Pero pa tayong process na kasama sa katotohanan na narinig natin. Diba po? Yung katotohanan kasi hindi lang naman doon siya nagtatapos kasi Jesus Christ, di ba po? Ang tanging pangalan na binigay sa Bible, di ba po? Ang makakapagligtas sa atin. Meron pa rin tayong gagawin. Kaya salamat sa Lord. Pinapaunawaan niya yung mga proseso na dapat natin taakin. Sabi po dyan, to reproduce kingdom leaders with the same spiritual DNA. Ano po yung kanina?
Sabi po, hear, learn, pass it on. Kaya pag sabi po sa katabi ninyo, pass it on. Ipasa mo na yan. Sabi nga po, di ba, sa Romans chapter 10, verse 17, kaya pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. Kaya paano nga naman po may makakarinig? Wala naman po nagsasalita o nagsashare mabuting balita. Kaya tayo talaga ang mga nakarinig na ginagamitin ng Panginoon. Ang maging tutuan din ng kanyang mabuting balita. Tayo. Sabi po dyan sa introduction, the Jewish culture is an excellent example of cultural production and preservation that was passed on from many generations back in history. They were widely dispersed by wars, persecution, even internal conflicts. Yet in every place they went, they were unique in that they did not assimilate foreign culture. Instead, they were able to preserve their own. Amen? Bilang Kristiyano, di ba po? Na hindi tayo nagpapadala, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundo, kung saan tayo mapunta sa mundo, sabi nga. Kung saan tayo mapunta, hindi tayo nakikiayon sa mga ng mga believers gawa ng kaaway o tukso, di ba po, sa ating mga buhay. Sila nga po yung sabi yung Jewish or yung mga Hudyo, di ba po? Sabi po dyan, their education system was so effective that they were so easily identified in their culture, tradition, and value system. But do they have that others don't? They have God and His instructions, the Torah. The Torah forms part of the Old Testament in the Bible. Yun po yung sinasabi o tinatawag na five books of Moses. Yun po yung una na doon sa Old Testament, yung Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Sabi, sa panahon nila sa pagkikilos, bilang Kristiyano, di ba po, minsan sa pagkilos natin o pananalita natin, na sasabihan tayo ng Kristiyano ba? Amen. Sabi po dyan, the ripple effect of influence is manifested by passing the test of time and still making what their ancestors passed on to them from centuries, even millennium back in time. Amazing. Kaya hanggang ngayon, pa rin sila po na kung ano man yung tinuro ng mga ninuno nila, pero pa rin yung ginagawa nila din po. Naway ganun pa rin po sa tayo ng tayo. Tinawag ng Panginoon, may bahagi din po natin may ipasa sa next generation din po. Yun po, makapansin po yun po yung Jewish culture reproduction. Sabi mo niya dyan, faith, tradition, identity, from generation to generation. Ito ang nangyari sa mga Hudyo sa loob ng daang taon, maging libo-libong taon, na panatili nila ang kanilang pagkakakilanlan, pananampalataya, at mga utos ng Diyos dahil tapat na pinasa ng bawat generasyon ng mga ito sa susunod. Hindi nila inayaang mawala ang pamana ng kanilang mga ninuno. O yun, may ganun din po tayo pag-ingatan po natin. Sabi po, the gospel influence. If you want real change, we need to experience the gospel influence our lives. The finished works of Jesus Christ at the cross is God's complete provision for mankind to truly experience real change. We cannot change with our own strength. The mind is too corrupt and the flesh is too weak and too prone to demonic temptation. Without the help of the Holy Spirit,
change is impossible. Amen. Di ba po? Kaya, yun nga, di talaga natin kaya magbago, di ba po? Kaya lang naman tayo nabago dahil sa leading na rin ng Holy Spirit sa gabay ng pananasang Espiritu, di ba po? Kaya hanggang ngayon, nandito pa tayo patuloy kung ano gumagalaw sa mga gawa. Ito po yung hindi na rin po ang pananasang Espiritu sa ating po. Ilang mga tinawag ng Diyos. Sabi po, personal transformation is a good start for change to happen. Go to an encounter with God and experience a genuine personal transformation to begin. God can move in a personal level of transformation. You are bound to experience the full benefit of redemption, renewal, and restoration. Lahat po ba nakapag-encounter na? Amen. Kuya, Hirap lang. po, kaya naway gawin ko na Lord makapag-end po kayo. Amen. Declare na yan, declare na yan. Sabi nga po, your life will never be the same again. Amen. Pag na-encounter niyo sila, yan po, si Brother Jason, naka-encounter ng before. Amen. Amen. Brother, yan po, di ba po, yan po yung mga binago na ng Amen. Kaya bago yung pinabago. Amen. Kalakpakan ka. Amen. Sabi po, many leaders who stood and taught during encounter God's retreat are good examples of people who were before just ordinary, teeny church members who never dreamed that their lives would be different. Tell your neighbor, will be soon there. You will be there soon enough. But you should not stop there because there's much more that God has in store for you. Amen. Kailangan sa akin ng Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong minto, sabi nga, patuloy lang. Amen. Padayon lang. Padayon lang. Sabi po, the gospel impact. You need to move from influence to impact. Influence is level 1, but impact is higher level of transformation. Influence is when your personal life is transformed by the gospel. And you begin to experience the gospel redemption. From darkness to light, from bondage to freedom, from being cursed to experience blessings, and from death to life. Amen? Amen po ba? Amen. Napaka-bless po talaga natin. Amen. Tayo ang tinawag ng Panginoon. Yun nga, sabi nga, huwag tayong hinto sa pagpapalaga ng kanyang mabuting balita. Amen. Sabi, maging influence tayo, tayo mag-share na para may mangyari na mag-impact, may ma-transform ang buhay. Influence is when your personal life is renewed by God's strength and you receive the new birth, renewed mind, a new citizenship, a new creation experience. Salamat sa Lord, muli po tayo pinalalahanan na tayo daw po ay hindi taga-rito. Tayo po ay heavenly citizen. Salamat sa Lord. Influence is when your personal life is restored, and that is when you begin to realize that God has an origin design for you, and you begin to walk in it and become fruitful. When you perceive you were designed for multiplication, replenishment, conquest, and leadership. Kaya sabi nga, di ba? Multiplication comes from the Lord and
Well, paggamit tayo sa Lord. Yung paghahayo po natin to replenish, to confess, and leadership. Yung sa leadership naman, dahil tumalo tayo sa ating mga training and equipping. But impact is when you perceive and embrace leadership development process. Because that is God's original design for you. He wanted to reach your own generation for His kingdom. Amen. Tayo po ang magbibig ng generation natin, di ba po? Tayo mga tinawag niya. Sabi nga po, una, yung pamilya natin, amen. Tapos yung mga mahal sa buhay, mga kasama natin sa trabaho, mga nakakasalamuhan natin, naman po, sa araw-araw. Sabi pa po, impact is when you begin your own journey to leadership of influencing other people with the gospel influence. Impact is when your leadership creates the ripple effect of the gospel influence. Nga, pag nakikita natin yung mga na-share natin ng Lord of God o ng mabuting balita ay nagpatuloy ang kontak sa ginagawa o nakikita natin yung transformation sa kanila. Doon natin masasabi na may impact. May impact, may nabago o may reaction na nangyari sa pagsishare natin ng Word of God. Amen. It's a simple illustration. Sa YouTube po. Ito yung sabi nga po dyan sa pinapag-aralan po natin, di ba po? Influence and impact. Yung influence po yung cause, di ba po? Yung pag-ambang natin, di ba po? At yung impact yun naman yung naging epekto ng ginawa natin sa pag-ambang natin. Or sabi ko niya, influence is what you do to shape people. Impact is what will happens because to influence them. Sabi nga po dito, how to create a ripple effect of gospel influence. Number one, be strong in grace in Jesus Christ. Sabi nga po sa nabasa natin pong scripture natin kanina sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. Becoming a Christian is one thing, but becoming a disciple of Jesus Christ is another level. Amen. Kaya hindi lang po ito nagtatapos na nakatanggap ng tayo mabuting balita na hindi naman natin naisishare sa iba na may pinapagawa pa ang Lord. Amen. Yun po yung purpose natin. Sabi ko dyan, and definitely one cannot be a disciple of Jesus Christ without going through discipleship process. Amen. Kaya nga sabi, paano ka mag-disciple kung ikaw mismo ay mo pa-disciple? Amen. Kaya lalo lang po tayo sa training po. Sabi ko po dyan, strengthening therefore is a must. After an encounter with God, you need to go through the post-encounter in order to strengthen and reinforce the transformation and experience and avoid being a casualty of satanic counterattack.
Strengthening happens when we begin to love the cell gathering, go to Sunday or Friday celebration, and equipping and trainings, and we make them our lifestyle culture as citizens of God's kingdom. Amen. Po yun. Alaala po tayo muli sa ating mga greatest meetings, di ba po? Devotion po natin, pagdating po natin ng cell o sa Friday celebration, o Friday service natin, tsaka sa mga training at keeping natin po natin. Sabi po, kapag ang pinagmumulan ng ating lakas ay si Jesus, nagkakaroon tayo ng kakayahang magtiis, maglingkod, at magparami ng mga alagad na magpapatuloy ng misyon ng Diyos mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Amen. Amen. Sabi po sa number 2, to pursue to be a leader of leaders. Yun po yung goal natin, di ba po, yung to make every believer a leaders of leaders. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Kailangan talaga natin dumaan ng training, di ba po? Sabihin natin muli sa katabi natin, pass it on. Basa ko na yan. Hindi po, for the politics to take place, and you want the gospel influence to reach another level, another generation, then pursue leadership in God's kingdom. Be a disciple in order that you would make disciple also. Pursue trainings so that the ripple of influence is passed on. Amen. Amen. And Jane. Patuloy ko na ibasa. Endure hardship. Make your ripple effect reach more generations who will be transformed by the power of the gospel. Don't let the ripple stop at you, but the pursuing leadership development process. Don't let the ripple stop at you by not doubting the people who are looking up to you, waiting for you to share the gospel to them. Amen. Marami pa po mga kaluluwa sa nag-aantay po sa akin sa labas. Marami po mga tenor na dapat makarinig ng balita. Kaya sabi nga, tayo yung tinawag ng Lord mag-share ng kanyang salita. Para naway hindi naman po tayo maligtas. Hindi naman tayo makaranas sa kanyang pagpupilihan na naranasan natin sa kaibigan. Sabi nga po dyan, bago natin maipasa ang pananampalataya sa iba, kailangan mo na ikaw mismo palakas ng binayaan ni Kristo. Hindi tayo makakapagbasa ng spiritual na buhay kung tayo mismo ay hindi patuloy na pinapalakas ng Panginoon. Kaya lagi natin narinig, you cannot give what you don't have. Amen. Kaya yun nga, magpatuloy tayo. Kaya ano nga naman ang aming ituturo kung wala tayo natututunan. Amen. Sabi po sa number 3, avoid being entangled with worldly affairs. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, no one engaged in warfare entangles himself the affair of his life, and that he may please him who enlisted him as a soldier. Kaya nga, di ba, pag tayo yung mga sundalo ng Lord, kaya dapat tayong equip, di ba po, kasi sabi nga everyday sa battle. Paglabas mo pa lang, di ba, sa kwarto mo, battle na. Kaya kung hindi tayo equip, na madali tayong matangay, di ba, madali tayong masugatan. Sabi po, ang isang sundalo ay may isang pangunahing misyon. Hindi siya maaaring maging abala sa mga bagay na makakahadlang sa kanyang tungkulin. Ang kanyang layunin ay mapapalagdan ng kanyang commander at may sa katuparan ng kanyang misyon.
Kaya yung sabi natin nasa Christian yung covenant po natin sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpasakop sa ating Panginoon. Amen. Ano po, what kind of ripple effect are you involved with between you and the Lord? Kung yan tayo makakasagot na nila po. If it has nothing to do with the gospel of Jesus Christ, in the kingdom of God, you are wasting your time and you would be accountable for your action. Kaya, nga, pagsumikapan natin ang bawat araw natin, ang bawat segundo ng ating mga buhay ay ikakapuwi ng ating Panginoon din po. Yan, sabi ko dyan, unahin ang iyong relasyon sa Diyos bago ang anumang takumpay sa mundo. Gampanan ang iyong trabaho at mga responsibilidad may katapatan. Ngunit huwag kaya maging hadlang ang mga ito sa iyong pagsunod kay Kristo. Sabi po, mayroon ba mga bagay na unti-unting kumukuha ang iyong oras, puso, at focus na para sa Diyos. Naman din po tayo kung makakasagot niya nila po. Inayin po natin palagi at magbigay ng oras sa ating Panginoon. Huwag natin aksayahin ang ating oras sa mga paguluhan. Sabi po, you have to be intentional in renewing of your minds towards the things of God. Listen to your pastor or leader more than you listen to people who do not even know you must care about your eternal destiny. Tama po, di ba? Makinig tayo sa ating mga leader namin na sila yung gabay natin patungo sa buhay na walang hangganan. Kung tayo nakakaranas ng mga pagsubok, na kailangan natin ng advice, sa kanila tayo tumakbo. Amen. Una-una, sabi nga sa Diyos, pangalawa sa mga leader natin. Hindi kung kani-kani naman na baka maging patalisunan pa sa atin. Amen. Dahil po, hindi ito nangangulugang sundin ng isang pastor o leader nang walang pag-iisip. Sa halip, pinapaalala ng Biblia na kilalanin at igalang ang mga leader na tapat, na nagtuturo ng salita ng Diyos. Suriin ang lahat ng itinuturo ayon sa kasulatan. Huwag gayaan ang opinyon ng mundo ang umubog sa iyong pananampalataya. Kaya po yung tinuturo sa atin, di ba po? Na commit to the delegate authority na tinalaga ng Diyos sa atin. Di ba po? Bilang mananampalataya o bilang mga anak. Dahil meron tayong spiritual parents na kailangan sundin. Sila po yung mga binigay ng Diyos sa ating mga leader natin. Kaya sabi nga po, hindi natin o saka natin maunawaan kung ano yung mga sinasabi ng mga leaders natin. Hanggang hindi tayo nakakahawak o nakakapag-alaga ng mga tupa ng Panginoon. Naway, sabi nga, tayo lahat ng mga tupa ng Diyos. Dahil lalaki na sa atin, ipapahalaga na sa atin. Kaya natin tayo ngayon para makarinig ng kanyang salita, dumalaw sa mga training, mga wala pa pong cell-group. Attend po kayo ng mga cell-group. Yun po, sabi nga, occupied na tayo buong linggo. Meron po tayong gawain, kaya wala na po tayong may dadahilan. Wala tayong oras. Sabi nga po, yung puso ang pinuturuan natin. Wala pong problema sa schedule. Yung puso po natin ang dapat maturuan. Amen. Amen. Sabi po, be skillful and persevering. 2 Timothy chapter 2, verse 5. Also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Habang papatuloy tayo sa laban ng buhay, may mga rules, may mga batas, may mga utos ng Panginoon na dapat nating sundin, di ba po? Kung halimbawa na lang sa mga roadside, di ba po? Halimbawa, papunta ka dito, papunta ka dito, may mga roadside tayong madadaanan ng speed limit, di ba po? Yung mga stoplight, kaya natin sumunod din. Kaya nga sabi nga,
yun, hanggang sa pagsunod natin hanggang wakas. Sabi po, we are compared to soldiers, farmers, and even athletes competing in a game. For us to win, we need to be skillful. And for us to skillful, we need more trainings and exposures like an athlete who intends to win the crown. Compete according to rules, go through training. Amen. Kaya intentional talaga, kailangan talaga natin pag sumikapan. Kailangan natin pag sumikapan ng mga pagdalo sa mga pagtitipon. Amen. Kaya pagpalakasan tayo, di ba po? Amen. Kaya i-appreciate ko po ang mga katabi. Pag sabi mo, I appreciate you. Sabi nga po, ang isang atleta ay dumaraan sa mahigpit na pagsasanay at kailangan sumunod sa lahat ng alituntunin ng paligsahan. Kahit gano'n siya kabilis o kalakas, kung lalabag siya sa mga tuntunin, maaari siyang ma-disqualify at hindi matatanggap ang corona ng tagumpay. Amen. Ganun po sa ating dito po mga bilang mananampalataya. Kaya patuloy lang tayo na makisalamuha sa ating mga kamanggagawa ng mananampalataya. Kaya patuloy lang, padayan lang namin. Masabi nga po dyan, gano'ng kabilis, gano'ng kalakas. Di ba po? Ngayon, malakas ka, malakas yung mananampalataya, malakas yung faith mo. Kaya sabi nga, ang tanong, hanggang kailan tayo malakas. Kaya, yun nga, sabi nga po, magpalakasan tayo. I-enjoy natin habang nandito tayo na habang di ako pa naman sabi nga, ay tayo nilalamay na magkakayo-kayo malagin po tayo. Pagsumika po natin na ingat, pag-train tayo. Magpaturo. Sabi po, ganito rin ang buhay Kristiyano, hindi sapat ang pagiging masigasig o abala sa paglilingkod. Ang mahalaga ay ang paraan ng ating pamumuhay at paglilingkod ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ang spiritual na paglago ay nangangailangan ng araw-araw na pagsasanay, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at sa pagsunod sa Kanya. Hindi natin maaaring piliin lamang ang mga utos ng Diyos na gusto natin. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng tapat sa pagsunod. Amen. Napalalaman po tayo ngayon sa ating mga devotion po. At po, mahalaga sa Diyos, hindi lamang ang resulta ng ating ginawa, kundi pati ang paraan kung paano natin ito ginagawa. Amen. Hindi nga yun kung paano mo siya naisasabuhay. Hindi pa lang kung kaya sabi nga po, diba, walang shortcut. Kailangan dumaan ang process. Sabi po, there is a competition. Yes, more than that, there is a battle between the kingdom of God and the satanic host of demons for people. Yes, but precious souls of men being dragged either to heaven or hell. Every minute, every hour, every day as we speak. We cannot allow the people we care about to perish forever in hell. Ito yung mga natin sa buhay. Ito yung pamilya natin. Na kontento ba tayo na tayo nang maliligtas? Kung napakasakit na tayo nagpapatuloy, hindi nararanasan ang pamilya ng Lord, pero sila nandun pa rin, bulag pa rin. Kaya nawa sa akin po, ganun din na sa akin po na gumamit din po ang Lord kung mag-share po ang mabuting balita sa akin. Amen. Sige po natin bawat isa sa akin. Sabi po, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang discipleship at evangelism. Dahil ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa Diyos at nais niyang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataong makarinig at tumugon sa mabuting balita. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ano tayo ng mga tinawag? Maraming tinawag sa akin ako, no? Pero konti lang po kung mga nagpatuloy. Kaya maraming salamat po sa mga bawat kapatid na nagpapalakasan. Bibigay ng kalakasan sa atin. Maging encouragement na po tayo sa bawat isa. Amen. Sabi po, for you to create the ripple effect of the gospel influence, your next generation be skillful. Amen. Na dapat talaga equip po tayo. Amen. Sa conclusion na po tayo. Sabi po, remember, if the gospel has influenced your life, don't stop the ripple effect the gospel influence on you. You can create impact. Develop leadership so you can impact your next generation. They are waiting for you. Only you can reach out to them. Only you have an influence over their lives. Nga po tayo lang tayong pinili ng Diyos at nakakaalam, nakasapo, kunting balita na may share din po natin sa iba. Nga, away, magkaroon tayo ng impact na makabahagi naman tayo sa God's kingdom. Na hindi tayo makontento na tayo lang po ang malilitas, hindi receive ng buhay na walang hanggan. Sa buhay po ang bawat isa. Buhay po ang bawat kapatid na nandito. Lord, nandito po. Ano lang oras, Lord? Sige po mga kapatid. Lapit po kayo. Pakapang. Ito pong balik. Kami Ama. Sa iyo mga Lord. Nagpapasalamat. Ako gusto nagpapasalamat, Lord. Sa patuloy na pag-asa, Lord. At pagbibigay po ninyo ng pagkakataon sa bawat isa. Pagbibigay ninyo ng bagong buhay, Lord. Maraming salamat po, Lord. Dalahin pa namin na bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, Lord. Challenges na nag-understand po, Lord. Pahilagin din po namin, Lord. One-on-one po ang aming natutunan, Lord. Lalo na po, Lord. Mabuting balita, Lord. Ganito na lang po kami, Lord. Sa bagong lingkungan. Ganito na mabuting balita, Lord. Kailangan po kami ang mabagal, Lord. Kailangan po kami, Lord, ang maligtas. Ganito na po ang mga gusto. Lalo na po sa aming mga pamilya, Lord, sa aming mga servant. Maraming salamat po, Lord, sa buhay po ng mga leaders, Lord. Papagaling Lord sa inyo po kami po yung kailangan magpapayan. Hindi na naman po kami, Lord, ng puso. Marunong po kami mabalan. Marunong sa mga marunong papatuloy sa mga inyong talagang mga leaders na mga maraming salamat po, Lord. Patuloy po kami pagbigtisin ng pagmamahal. Patuloy po kami na lupubin ng pagmamahal ng mga pagdahan ng mga pagmamahal. Sa buhay na kasi wala nagtitiwala. Sa po, hindi nga lang siyaya. Baik po, bawa sa Lord. Bawa sa Lord.
Wala po kayo. Inaaway, ginagabayan. Mga pagpatuloy ng namin po sa inyo. Dahil po naman, tulungan niyo po kami na patuloy namin po hawakan ng mga salita. Pagpatuloy po namin yakapin ang proseso namin. Ang pagiging mabuting po ako din yung kung yung po kaya mong pinasili, mga po Yes, Lord. Holy Spirit, patuloy po sa inyo. Continue to help us. Continue to guide us. Kagaya po, inyo Lord, Panginoong Jesus. Patuloy po kami paglalim. Holy Spirit, continue to guide us. Kaya po ang maging gabay namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay ng Kristo. Hindi po kami muling matak ng itong aming ginagalawan Lord. Na may balik po kami sa dating kanila. Na kami po naniniwala, nagtitiwala Lord. Na ito po, na kung sino po kami ngayon sa mga oras na ito Lord. Kami po ay ang impact Lord. Na kami po ay tinuturuan sa mga oras na ito na maging influencer rin po kami Lord. Sa mga taong nakakasalamuhan namin Lord. Na may bahagi namin ang puting balita. Yung kaputihan Lord sa inyong mga buhay. So po mga kapatid, meron pong kilalapit sa inyo. Ating Panginoon ang pag-pray. Pag-pray po natin bawat isa. Yes, kahit mo ang aming nawag kanina. Na kami po ay matagal ng patay, Lord. Sabi nga po, Lord, ang dili ko ng panta, you brought back us into life, Lord. Kami po yung tinawag us. Na binigyan ng pagkakataon, Lord, na makareceive, makatanggap, ng libreng kaloob, magbuhay, dalayan po namin, Lord, na patuloy ng mga palakasin, patatagin, mga pananampalataya, Lord, hanggang sa ulit po ng kapatid ko, Jesus. Tulungan lang po kami, Lord, sa maging tuntukan. Ngayon yung mabuting balitin. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob sa naman ka, alam ko sa inyo, pag-uulagan. Kapag din po kami, Lord, po, hindi makikita namin balik sa inyong tawag, Lord. Pa-transform na sa kanilang mainan. Ako po ay Lord. Maayon po sa inyong Panginoon. Gusto natin yung pagkakang kasalawanan sa mga pagkakas na buhay ko kami sa kanya po. Sinasangka. Normal yung tawag. Yung makapunan sa may kawasan. Sa kulon, na may instrument po. Ako pa sila nakasunod po. Kasi naman sa kanilang maraming mga sa mga kaya sa pagkakas ng pagkakas sa aming pagdadala sa inyong mga parang lang sila din mo yun sa mga sa inyong mga napapatawag ng mga sa mga gusto pa naman hanggang hindi pa namin lalabot na mga tayo mga wala na dito na yung start na lisan nila kami pala mga
And yung sa akin, kailangan ko kayo yung paktiwala yung ang ano po, sa walang matubos na pagmamahal niya para sa walang kagawin sa pasok. Kung ay talagang malalasan lang, mga sa buhay ng Diyos. Sabi ng mga po sila sa mga salita. Yung sa mga po, ay sa mga malalaya sa akin, buong sambayan ng aming influence. Kumain po ang aming mga pagpo, mga pamilya, mga siguro. Na hindi pa makakain mo, ang mga tayo ay dalangin ko ng Lord at sinali po papago makatanggap din po malaman na katotohanan yun po about the Lord at hindi naman sa Lord ito na po ang bigyan ng mga sa iyo na masarita kasi yun na nakawasan na kailangan po ang aming Diyos bibigay ng pasan bibigay ng pagaling yun po ang aming Diyos na makakapagbigay ng pagkasin ng buhay Kami ko ba hindi ko manalo ang kaaway ng Jesus. Patuloy po ako ang buto na yung nilagay ko sa puso ng mga kasalanan. Pinaniniwala at nagtitiwala ng mga po para manasan ang buwan ng tagumpay. Natin sila maraming ako ang sa nila ko sa marami sa mga alam kasi Jesus sa kabay ng pangalayan kung pala sa itong Espiritu lahat ng Diyos sa
Opportunity this first thing as sa Holy Spirit. Sabi nga po sa mensahe ng totoo at tunay na magiging ko ng kapatid ng Diyos. Ang paglilingkod ng Diyos. Mababali mo na dahil sinabuyan nagsusulit. Kung ang sinasabi natin paglilingkod na may intention ng palagpak ng tao. Mapupulugan sa tao. Sa mga oras na ito, gusto ng Diyos na magpakatao. Nais ng Diyos na aminin natin tayo yung kulang, tayo nagkasala, tayo nakapagpabaya. Kung iniisip ng bawat isa sa atin ang ginagawa natin paglilingkod sapat na. Kapatid, sapagkat tayo ay parang maluping basahan lang sa paningin ng ating Diyos. Ngunit siya'y tapat at mabuti na kung tayo lalapit at ihingi ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating pagmumulog, pagbabaliwala, pagkakasal. Ipinangako ng Diyos na siya ay tapat at mabuti na ikaw pagkawan. At linisin at bigyan ng bagong pagkakataon na makapagsimula ng totoo at tunay na pag-ibig. Maraming Diyos patawarin mo kami sa mga karunong akala namin tunay na paglilingkod sa'yo. Patawarin mo kami ng mataas ng mayaman. Nakasira na aming kapwa, nakasugat ang puso ng iba. Patawarin mo kami pakalinisin ng banal ko. Jesus. Kita mo pa rin at walang nalilihim sa'yo. Alam mo naman ng bawat puso. Magiging mga bagong ating Panginoon ng Diyos. Maaari na hindi mabuo ang pagkakatawa. I believe, Lord, na nangungusap ka po sa kanila. But one day, Lord, this night will continue to anchor in our minds and in our hearts. Na ang Diyos na pinag-iikulan po natin, mabuti, tapat na habang. Ngunit nagdidisiplin ng Diyos. Patawad po ang nawa ang maging influensya po namin sa mga tao na kapaligid sa ay influensya nais po, Panginoon. Na ikaw ang mapapurihan sa aming buhay. Sa bawat gagawin, iisipin at sasabihin po namin, Lord. Ikaw ang nakita, ikaw ang naranasan. Apart from you, God, we are nothing. Walang amin. Lahat ay galing sa iyo. Tulungan mo kami at ibawan sa bawat pagkakataon na kami ay nadadama. Kami ay kapasala. Ikaw lamang po kami mo nang may kakayahang magbago po sa amin. Wala kami kaya kung hindi mo kami sasama. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mensahe, Panginoon na Diyos. Ipinaunawa po sa bawat isa sa amin kung ano ang totoo, tunay at paglilingkod. Salamat sa taong ginamit.
Patuloy po, Panginoon, ang iyong pangalaman kami nung nagkaalaman ng tanging hindi mo lang. At palagi ang ipahiram sa iyong mga anak ko, Panginoon Diyos. Kung kami lamang po hindi sasapat ang Panginoon. Kaya mga kapatid, I'll give you a moment of silence. I-desire mo upon the desire that the Lord has given you tonight. Kung ano man ang pag-umulang, pagbabaliwala mo, pagkakasala, the Lord is waiting. Open arms. Anak, halika. The altar is open. It's between you and the Lord. May mga bubo mag-aalipigan. Ikaw at ang Diyos lang ang nakakalam. The Lord wants you to open up your heart. Kapatid, hindi ka kapaglilingkod ng totoo at tunay sa Diyos na buhay. Kung meron ka pang bigat at dala sa puso mo, hindi ka magkakaroon ng ripple effect sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mabuti ka paraanan kung ikaw ay nabitbit, may dala-dala na hindi mo pa lubos na naipagkatiwala sa Panginoon. Let the Holy Spirit embrace you tonight. Let our loving Father carry you tonight in all the days of your life. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pagyakap, sa pagkalo mo, Panginoon, sa iyong mga anak sa gabi ito. Nalangin ko po na ang gabi ito ang patuloy na magpaalala sa amin araw-araw. Sa bawat pagkakataon, tatangkain po namin, kapatid. Sa bawat pagkakataon na makapagpapaliwala kami ng hindi sinasadya. O mas madalas na sinasadya na po namin. Patawarin mo kami sa mga simpleng bagay na nawawalan kami ng pasensya. Sa mga simpleng bagay na mabilis kaming magalit. Sa mga bagay na unti-unti na kami nawawalan ng pagmamahal. Refill us, Lord. Refill your children with love, with patience, with kindness, with gentleness, with self-control. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat na sa kabila na aming mga kakulangan, patuloy mo kaming niyayakap. Patuloy mo kaming tinatanggapan, hindi sinusukuan. Maraming salamat po. We acknowledge your presence, Holy Spirit. And we thank you na hindi mo iniwan ang gawain ito, Panginoon Diyos. Patuloy ko pong dalangin na ang bawat naglaan ng oras sa gabi ito, Panginoon Diyos, ay nakaranas, Panginoon, ng presensya mo. Nakaranas, Panginoon, ng kapatuloy, ng pagpapatawad ng Panginoon, ng pagyakap, pagkalaw at pagtanggap ng Panginoon. Maraming salamat po. At kung ikaw na nakatayo ngayon ng nakaranas ng pagyakap at pagkalaw ng Diyos Ama, palakpakan mo ang Diyos. Kapulihan at dakilang kapangyarihan. Sa pangalan po namin Panginoon Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo ang lahat po ay magsabi namin. Amen.
Praise the Lord. Tayo po ay nasa unang Friday ng buwan at ating pong ginagawa ang pagpaalaala sa ating Panginoon. Amen. So bago po tayo kumuha ng tinapay at saro, nais ko po ibaba sa inyo, pakasila sa atin po ang ating mga puso. Sabi po sa 1 Corinthians 11:27, kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa 28, kaya dapat sinasabi ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanglibutan. Amen? Sige po, magpasiyasat po tayo sa ating Panginoon. Kung mayroon pa po tayong natitira, let's release forgiveness to them and renounce every word, negative words na ating nabanggit. Lord, narito po kami, Panginoon Diyos, nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapakasiyasat ng aming mga puso at isipan, Panginoon. Pagkahon po, Panginoon Diyos. Thank you, Lord, pagkakataon na ito. Kung handa na po ang bawat isa, sige po, pwede po kayong lumapit dito sa harapan, kumuha po ng tinapay at saro. Sabi po sa salita ng Panginoon, 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkalulo, ang Panginoong Isus ay tumampot ng tinapay, itaas ko natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, tumampot din siya ng kopa. Taas po natin yung saro. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sipo. Importante po yung magpasalamat sa Panginoon.
Na-restore po ba ang lahat? Baka na po tayo sa ating tithes and offering. Ibababa ko po na verse is sa Malakay 3, 8 to 10. Sabi ko dito, will a man rob God? Magnanakawan daw ba natin yung Panginoon? Yet you are robbing me, sabi na Lord. You ask, how will you rob me? Paano daw ba natin siya pinagnanakawan? By not making the payments of 10% and the contributions. 9, you are suffering under a curse, yet you, the whole nation, are still robbing me. 10, bring the full 10% into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this way, says the Lord of hosts. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. So sa Tagalog po ang sabi niyo. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, sabi niyo. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. So nagtanong, sa paano paraan? Sa mga ikasampung bahagi at bahagi ko. 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako ay pinagnanakawan ng buong bansa. Sabi niyo. Sa 10, dalhin ninyo ng bundok ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Diba no? Sabi ng Lord, subukin daw natin siya. Sa akin kasi, yung testimony mo kasi dito is, isa lang ang nagtatay sa amin ng monetary kasi isa lang ang may work sa amin. Yung asawa ko lang. So, sinesearch ko siya, sabi ko, tapos, inaano ko siya, sinasama ko siya sa prayer, Lord, paano po pag gano'n? Kasi wala akong work. So, hanggang wala akong work, yung tithes ng asawa ko, tithes ko rin. Kasi wala akong trabaho. So, sa amin dalawa. Pero pag magkatrabaho ako, it is my responsibility na mag-tithes ako ng sarili ko. Pag may trabaho ako, pag may income na ako. So, di ba, sinabi ng Lord, subukin natin siya. Isang beses lang nagsabi ang Lord na subukin natin siya. Sa buong kasulatan, wala siyang sinabi. Yun lang isang beses lang nagsabi ang Lord na subukin natin siya. Isang beses lamang at iyon ay sa Malakay 10, di ba? 3:10. Kaya ito ang dahilan kung bakit itinuturing itong isang natatanging at makapangyarihang paanyaya sa buong kasulatan. Kasi yung Lord mismo ang nagsabi na subukin natin siya. At isang beses niya lang na sinabi yun sa buong kasulatan. Di ba po? Bakit tayo dito sinubok ng Lord? Kasi ang tao madalas sumasablay pagdating sa pera. Di ba? Pagdating sa pera, doon tayo nasusubok. Nasusubok ang kanyang tiwala. Di ba? Nasusubok yung tiwala ng Lord sa atin when it comes to money. Yun talaga, pagdating sa pera, doon tayo nasusubok. Kaya ito lang ang salita, ito lang ang beses na sinabi ng Lord about sa 10%. Madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kapag pera na kasi ang usapan, di ba? Lumalabas kung saan talaga nakasandal ang ating mga puso. Di ba? Kaya hindi lang sinusukat ng Diyos ang halaga na ating ibinibigay. Sinusukat niya ang antas ng ating pagtitiwala sa Kanya. Isang mahalagang katotohanan, di ba? Ang pakikipaglaban. Kasi I believe lahat tayo sinubok at nakipaglaban sa pagbibigay ng ikaw. Lahat tayo sinubok. Amen. Diba?
Hindi ko sinasabi na tapos na tayong subukin. I believe hanggang ngayon may mga sinusubok pa rin talaga. Amen. Di ba po? At isang mahalagang katotohanan ang makikipaglaban sa inyong kadalasang hindi laban sa pera. Hindi po ito laban sa pera, kundi laban sa puso. Amen. Laban po ito sa puso natin. Di ba po? Di ba sinabi ng Lord, si Jesus nagsabi sa Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroon yung kayamanan, naroon din ang iyong puso. Hindi niya sinabi na sapagkat kung saan naroon ang iyong puso, nandun din ang iyong kayamanan. Sinabi niya kung nasa lang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Bakit? Kung ano yung pinakamahalaga sa buhay natin, kung saan mo inilalagak ang iyong pinakamahalagang yakan, doon din mapupunta ang iyong puso. Di ba po? Sampol, halimbawa, kung ang pinakamahalaga sa isang tao ay pera, iikot ang isip at puso niya sa kung paano ito kikitain. Di ba? Iikot ang isip at puso niya kung paano siya kumita, kung paano niya kikitain ang pera, kung paano niya iingatan yung pera, kung paano niya pararamihin. Kasi doon umiikot eh. Nandun ang puso niya eh. Kung ang pinakamahalaga sa kanya ay ang Diyos, gugugol siya ng oras, gugugol siya ng lakas, even yung yaman na ipinagkaloob ng Lord upang parangalan at paglingkuran ng Panginoon. Diba? So ang tanong, parang gaya yun eh. Diba sabi ng Lord, subukin niyo ako. Subukin niyo ako. Parang gaya sa isang ama na nagtuturo sa isang anak. Diba? Sabi ng ama, lumangoy ka o di kaya tumalon ka at sasaluhin kita, sabi ng ama. Ngayon, ang bata, kailangan niya magtiwala sa kanyang ama. Tatalo siya eh, kasi nagtitiwala siya sa ama niya. Ngayon, ang pagtalon ay hindi pagsubok. Kung alam mo na malakas ang iyong ama, di ba? Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa ama mo. Hindi ka sinusubok ng ama mo. Pag sinabi niya, tumalon ka, sasaluhin kita. Ang message doon is nagtitiwala ka sa iyong ama. Ito ay nagtitiwala sa pangako. Ito ay nagpapakita na nagtitiwala tayo sa pangako ng Panginoon. Di ba? So ang tanong, mga kapatid, nasaan ang ating kayamanan sa mga oras na ito? Di ba po? Saan ito nakalaan ang ating mga kayamanan? Sapagkat ang sagot sa tanong na iyan ay magpapakita rin nasa ng iyong puso. Nasa ang kayamanan natin sa mga oras na ito. Kasi kung nasa ng iyong kayamanan, nandun ang puso mo. Sinabi dito, minsan kasi nami-misunderstood natin yung hindi naman yung sa halaga. Nami-misunderstood natin yung hindi naman ang Lord nakatingin sa halaga ng ibibigay natin. Nakatingin ang Lord sa puso natin. Pero alam niyo po yung tunay na mensahe ng Panginoon, ang ika po ay hindi sinusukat sa dami ng pera, kundi sa katapatan. Ang 10% ng maliit na kita ay kasing halaga sa Diyos ng 10% ng malaking kita. So kung ang kita ng sabi natin, ang kita ng 10,000 na sahod is 1,000 at 10%. Ang kita ng 1,000 na sahod is 110%. Yun ang ibig sabihin na hindi tumitingin ang Lord sa pinanghalaga na ibibigay natin. Kaya wag mo natin ma-misinterpret mga kapatid lang. Kahit magkano na lang ang ibigay ko, kasi hindi naman tumitingin ang Panginoon sa ibibigay ko. Tumitingin naman siya sa puso. Ang ibig sabihin nun, maliit o malaki ang sahod mo. Yung 10% ibibigay mo sa Panginoon. Di ba po? So yun lamang po ang message ng Panginoon. Ngayon, i-share ko lang po pala, yung asawa ko, pag nagtatay siya before, kunwari, sa first week ng buwan, itatays niya 50%, 5%, di ba 10% ang iba po? Itatays niya 5%. Tapos sa susunod na week, 5%. Oo, nandun, hindi 5%, hinahati niya, gagawin niya 2%, 3%, hanggang sa mabuo niya, yung 10% sa loob ng isang buwan. Which is, hindi pala tama yung gano'n. Sabi ko, okay na yun kasi basta ang 10% na ibigay mo sa loob ng isang buwan. Hindi pala siya dapat gano'n. Ang pagtatays pala, isang beses mo siya na ibibigay. Sa unang week, di ba? Sa first
Kasi doon kami nagkamali. Pero patawad sa Lord. At patuloy na binabago ng Panginoon. Kasi ganun kami mag-tithes before. Hahatiin niya yung 10%, ngayong week, ibibigay niya ang 5%. Sa susunod, ibibigay niya ang 2%, ang 2%, ang 1%, mga galaw. So, salamat sa Lord na ino-open ng Lord ang ganon sa aming mga puso, di ba po? Ang ganon sa aming mga isipan. So mga kapatid, ang tanong po, nasaan ang inyong kayamanan ngayon? Pwede na po tayong magbigay. Pagpapala aking nararanasan, di ako handa. Sumat sa akin na pupunta. Let's pray for our lives. Lord, maraming salamat. Panginoon, we come before you, Panginoon. With a grateful heart, Panginoon. Kung maiban, Panginoon. Ang portion, Lord. Kaunting portion, Panginoon, sa blessing na yung pinagkatiwala sa amin, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong pagpapala, Panginoon. At kabutihan, Panginoon, sa amin. Ikaw ang aming tagapaglaan, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagbigay, Panginoon. Ikaw ang aming provider, Panginoon. At kinikilala namin, Panginoon, ang lahat ng aming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Ngayon po ay binabalik namin ang aming ikapo bilang tanda ng aming pagsunod, Panginoon. Pasasalamat at pagtitiwala sa inyo lang. Lord, linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon, mula sa takot, Panginoon, at kung may alinlangan pa man po, Panginoon. Kung may katanungan pa po, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi mo bilangin ang ibinabalik namin sa inyo, Panginoon. Pagkos ito ay tingnan namin bilang pribilehiyo upang maipakita ang aming katapatan sa inyo, Lord. Salamat po, Panginoon, turuan mo kami magtiwala na ikaw ang magbibigay ng aming pangangailangan araw-araw. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat pamilya ng iyong mga lingkod. Trabaho, Panginoon, ano ang gawain, Panginoon. Gamitin mo po ang aming ibinigay, Panginoon, na ibinalik sa inyo, Panginoon. To sustain, Panginoon, the needs, Panginoon, of your church, Panginoon. Maging makatulong, Panginoon, sa iba, Panginoon, that are really in need, Panginoon, at mas nangangailangan isa sa amin. Patuloy mo kami gamitin, Panginoon, bilang daluyan, Lord, ng iyong pagpapala, Panginoon. For we believe, Lord, na kung kanya ginagamit niyo na daluyan, Panginoon, isa lamang pong ibig sabihin ng Panginoon, kami po ay blessed na po, Panginoon. And maraming salamat, Lord, itinatalaga namin, Panginoon, in your hands, Panginoon. Aming ika po, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, Panginoon, sa iyong matamis na pangalan sa Kristo, Lord, at sa gabay ng banal na Espiritu Santo ang lahat, ay magsabi namin. Amen. Sabi ng ito, sa amin, Panginoon, yung mga Panginoon, salamat sa Panginoon, bahan yung salita ko sa Panginoon. Matanggap Panginoon, tunay na, pagkabay sa amin, salamat po, Panginoon, sa amin, salamat po, Banal na Espiritu Santo sa iyo, pagkabay sa amin, maraming salamat. Wala po sa dance ministry, music ministry, media, sa kitchen ministry, ashes, kids of dance ministry, worship team. Maraming salamat po. Thank you, Lord God, sa magandang araw, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin. Salamat po sa iyong mga patuloy na pagkikawala sa lugar ito, Panginoon. Sa aming buhay, sa aming mga talento, Panginoon, sa iyong pinahirap sa amin.
Salamat po, Panginoon, at patuloy mo lamang po ang tulungan, Panginoon, sa napalagay nito, Panginoon, kung magamit sa iyo, Panginoon, pero natin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, para pinaabot mo sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa kapitbahay, Panginoon, sa kapatid na nasa labas, Panginoon. Patuloy mo lamang po ang tulungan, Panginoon. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Sa bawat araw at sa bawat gawain na ginagawa ko at ipinadaos sa inyo, Panginoon, para sa inyong kapulihan at karangalan, Lord. Salamat po sa mga leaders po namin, salamat po sa mga pastor namin, Panginoon. Patuloy po na lumagabay sa amin, Panginoon. Nagbibigay po sa amin ng kalakas. Yan din po sa amin mga kapatid, Panginoon, na hindi mo po nakakarating sa yung gawain, Lord. Maraming salamat. Holy Spirit, patuloy po kami samahan, araw-araw, nabayan sa aming mga ginagawa, bigyan ng maayos ng pag-usok ng decision. Bawat decision namin buhay ko noon. Gamitin mo po kami sa bawat yung gawain Panginoon. May Lord yan. Gusto po ang aming mga schedule ng aming puso, lalo-lalo na po Panginoon. Sa lahat ng gawain, Panginoon. Kung papawiin na namin ang puso. Kung ikaw lang po, papawiin ang makakalaan ng mga puso. Maraming salamat po. In advance, blessing ko, ibigin po ako. Hindi ba po namin nakikita kami. Kami po ipatuloy na ng palataya, itiwala sa Panginoon. Maraming salamat po. Muli, sa panibagong buhay, ngayon ay pagkakalabos namin. Kaya ang namin po ay makatuwid. Magawa ang mga pinagagawa ko sa amin. Continue to lead us, O Lord, the path of your righteousness. Alam po namin na wala po ang sa aming buhay. Sa iyo po ang lahat ng ito, Panginoon, pinagkaloob mo lang po sa amin at ikanirang pagkilas. Tulungan po kami gamitin ito ayon sa iyong maloob. Sa mga bata po namin ito, Panginoon, tulungan po kami, palaki po namin sila. Sila po magmaanan na pinagpapatuloy, Panginoon. Mga pagpapalala na matigas, patawarin po kami, Lord, yet. Sa aming mga kaulungan, patawarin po kami, Lord. Sa aming mga panalangin, Lord, na katagpuin po ang mga puso siya sa atin ng mga puso, Panginoon. Sa mga panahon ng hihina po kami, Lord, bigyan mo po kami ng malakasan ng Panginoon, tapoy, Panginoon. Kung pinagpapatulungan po kami, Lord, maraming salamat. Salamat po, Ama. Salamat po kami sa mantalangin sa bayan ng pangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng Yesu Cristo, aming tagapagligtas, ang lahat na anak ng Diyos ay kasama. Amen. Ito po ang salita ng Panginoon in 2 Timothy 3:15-17. You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong, and it teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Amen. Can we raise our hands to receive the benediction that comes from the Lord? May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Amen and amen. God bless you all. By the way, you are the way, the truth, and the life.
Bye! Bye, Pas! God bless, Pas! Nasaan ka, Pas?